Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagnilay-nilay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagninilay-nilay na naway maging simula ng ating araw na may kagalakan, kapayapaan at panibagong lakas mula sa Panginoong Hesukristo. Ito ang pagkain ng ating mga kaluluwa sa araw-araw upang tayo ay pagpalain at ingatan sa ating mga gawa araw-araw. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ay matatagpuan sa Mateo, Kabanata 18, talatang 12 hanggang 14. Ang mabuting pastol at ang nawawalang tupa ay isang tanyag na parabula ni Jesus na matatagpuan sa Biblia, particular na sa Lucas 15 at Matthew 18. Isa ito sa mga kwentong nagpapakita ng pag-ibig, malasakit at habag ng Diyos sa bawat isa sa atin, lalo na sa mga nawawala o nalilihis ng landas. Ayon sa Lucas 15, talatang 3 hanggang 7, dahil dito, sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito: kung sino man sa inyo ay may 100 tupa at mawalan ang isa, ano ang gagawin niya? Hindi ba't iiwan niya ang 99 sa pastulan at hahanapin ang nawawala hanggang sa ito'y matagpuan? Kapag nakita na niya ang tupa, ay masaya niya itong papasanin. Pagdating sa bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay at sasabihin sa kanila, makipagsaya kayo sa akin dahil nakita ko na ang tupa kong nawawala. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit ng kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang tumalikod sa kasalanan kaysa 99 na matuwid na di nangangailangang magsisi. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mga pangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit at nagpakumbaba sa iyong harapan na humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Patawarin niyo po kami, O Diyos, at bigyan niyo po kami ng karunungan upang makasunod sa iyong kalooban at gabayan niyo po kami sa lahat ng aming mga ginagawa. Amin ding itataas ang aming mga kaibigan na nangangailangan ng kagalingan dahil sa mga karamdaman. Pagalingin niyo po sila, Panginoon. Panginoong Hesus, lumalapit po kami sa iyo ngayong umaga upang idulog ang kagalingan ng mga may sakit. Haplusin niyo po sila, O Diyos, at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo. Patawarin niyo po sana sila sa kanilang mga kasalanan at pagkalooban din ng kagalingang pangkaluluwa. Amin ding idinudulog ang aming bayan. Bigyan mo sila kami ng tapang na maipaglaban ang tama at mamuhay ng ayon sa iyong kalooban. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang aming bayan. O Diyos, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, kaunlaran at gabay sa bawat hakbang. Mangyaring alisin
ang diwa ng pagkamakasarili, kayabangan at katiwalian mula sa aming mga pinuno. Hayaan silang magkaroon ng makadiyos na budhi at integridad upang akayin ang ating lupain na magkaroon ng masaganang kaunlaran. Amin din inilalapit sa iyo ang aming mga kaibigan na nagtatrabaho sa mga lansangan. Ang mga drivers, jeepney drivers, bus drivers, grab driver, taxi driver, at iba pang mga transportasyon na sila ay naghahanap buhay ng marangal, Panginoon. Amin ding inilalapit, O Diyos, ang mga kaibigan namin na magsisipasok sa kanilang mga trabaho sa araw na ito, sa araw ng Lunes, na patuloy mo silang ingatan, Ama, na makarating sila sa kanilang trabaho, sa kanilang paroroonan, na may kaluwalhatian, kapayapaan sa kanilang mga puso. Amin ding inilalapit sa iyo, O Diyos, ang mga nagtatrabaho sa ibang bansa, ang mga OFW, na patuloy mo silang gabayan, patuloy mo silang ingatan, Panginoon. Nagtiis sila sa malayong lugar upang sila, O Diyos, ay mabigyan nila ng magandang buhay ang kanilang pamilya dito sa Pilipinas, Panginoon. Amin ding inilalapit sa iyo ang mga kaibigan namin na doon na naninirahan sa ibang bansa, nagmamigrate, Panginoon. Gamitin mo sila, O Diyos, na maging asin at ilaw sa lugar kung saan sila naroon. Naway ang iyong mabuting sa balita ay kanilang maipahayag sa mga hindi pa nakakarinig, Panginoon. Pagpalain mo po ang mga anak mong ito. Amin din inilalapit, O Diyos, ang mga kaibigan namin na naghahanap ng trabaho. Ito man ay lokal o abroad. Naway makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng iyong banal na Espiritu upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng hanap buhay. Panginoong Hesus, sa umakang ito, patuloy kong itinataas sa iyo ang aming mga lolo at lola, ang mga senior citizen, na sila ingatan mo sa anumang uri ng karamdaman, Panginoon. Maging ang nag-aalaga sa kanila, kung meron man, Panginoon, ingatan mo. Bigyan mo ng lakas, bigyan mo ng karunungan, at lalong-lalo, O Diyos, ang pasensya na patuloy mong ipagkaloob sa bawat isa sa amin. Panginoong Hesus, maraming salamat sa mga katugunan sa aming mga panalangin sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. May isang pastor na may 100 tupa. Isang araw, nawala ang isa sa mga ito. Sa halip na manatili kasama ang 99, iniwan ng pastol ang mga ito sa ilang, no? At hinanap ang nawawalang isa. Nang makita niya ito, masayang-masaya siya at binuhat niya ito sa kaniyang balikat. Pag-uwi niya, tinawag niya ang kaniyang mga kaibigan at kapitbahay at sinabi, "Makigalak kayo sa akin sapagkat nakita ko na ang aking tupang nawawala." Ang Diyos ay mabuting pastol, mga kaibigan. Siya ay mapagmahal, matiisin, at hindi sumusuko sa paghaharap sa atin. Ang pahayag na ang Diyos ay mabuting pastol ay isang makapangyarihang na naglalarawan sa Diyos bilang isang mapagkalinga, mapag-alaga, at mapagmasid na taga-pangalaga ng kanyang mga tao. Tulad ng isang pastol na nag-aalaga ng kanyang mga tupa. Ano ang ibig sabihin ng mabuting pastol? Nag-aalaga at nagbibigay
ng pangangailangan. Tulad ng isang pastol na nagbibigay ng pagkain, inumin, at pahinga sa mga tupa, ang Diyos ay tumutugon sa ating pisikal, emosyonal, at spiritual na mga pangangailangan. Nagbibigay ng gabay at proteksyon. Ginagabayan tayo ng Diyos sa tamang landas at inililigtas sa mga panganib. Gaya ng isang pastol na nagbabantay laban sa mga mababangis na hayop. Hindi tayo iniiwan. Ang mabuting pastol ay hindi nagpapabaya sa kanyang kawan. Kahit isang nawawalang tupa, kanyang hahanapin. Ayon sa Lucas 15, handang mag-alay ng buhay sa bagong tipan, mga kaibigan. Sinabi ni Jesus, "Ako ang mabuting pastol." Ibinibigay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Juan 10:11. Ang larawan ng Diyos, mga kaibigan, bilang mabuting pastol ay paanyaya sa atin na magtiwala at magpasakop sa Kanya. Sa gitna ng mga unos ng buhay, may katiyakan tayong may isang pastol na laging nariyan. Hindi upang parusahan tayo, kundi upang gabayan at yakapin tayo. Mahalaga ang bawat isa sa Diyos. Kahit isa lang ang mawala, gagawin niya ang lahat para hanapin ito. Ipinapakita nito na pantay-pantay ang halaga ng bawat isa. Sa Kanya, ito ay nagpapakita ng isang pastol na may hawak na tupa. Isang napakagandang simbolo ng pagmamahal, pangangalaga, at halaga ng bawat isa sa mata ng Diyos. Ito'y malapit sa kaugnayan sa talinghaga ni Jesus tungkol sa nawawalang tupa ayon sa Lucas 15. Kung ang sino man sa inyo ay may 100 tupa at mawala ang isa, hindi ba't iiwan niya ang 99 sa ilang upang hanapin ang nawawala hanggang sa ito'y matagpuan? Walang maliit o hindi mahalaga sa Diyos, mga kaibigan. Maaring sa mata ng mundo ay tila wala tayong halaga. Pero sa Diyos, ang bawat isa ay mahalaga. Bawat isa ay Kanyang hinahanap, iniingatan, at inaalagaan. Ang Diyos ay hindi sumusuko sa paghahanap sa iyo, kaibigan. Tulad ng pastol, sa larawan hindi siya tumitigil hanggat hindi niya muling matagpuan ang naliligaw. May lugar ka sa kanyang puso, kaibigan. Kahit gaano ka pa kalayo, may lugar ka sa kanyang mga bisig. May malaking kagalakan sa pagbabalik ng isang makasalanan. Ayon sa talata, nagagalak ang mga anghel sa langit sa isang makasalanang nagsisisi. Ito ay tuwirang hango sa aral ni Jesus sa talinghaga ng nawawalang tupa at talinghaga ng alibughang anak sa Lucas 15. Ipinakita nito kung gaano kalalim ang habag ng Diyos at kung paano siya nagdiriwang
tuwing ang isang naligaw ay bumabalik sa Kanya. Kapag ang isang makasalanan, mga kaibigan, ay nagsisisi at bumalik sa Diyos, ang buong langit, buong langit ay nagagalak. Hindi siya huhusgahan. Sa halip, siya'y niyayakap at tinatanggap ng may pagmamahal. Ayon sa Lucas 15:7, sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi kaysa 99 na matuwid na hindi nangangailangang magsisi. Mga kaibigan, ito ang mensahe para sa ating lahat. Walang kasalanang hindi kayang patawarin ng Diyos. Ang Diyos ay hindi naghihintay para tayo'y maging perfecto, kundi bukas ang Kanyang puso kapag tayo dapat ay bumabalik. Ang pagbabalik loob ay simula ng bagong buhay. Hindi tayo basta isinusuko ng Diyos, mga kaibigan. Kahit tayo ay nagkamali o naligaw ng landas, lagi tayong may puwang sa Kanya. Kung tayo'y babalik at magsisisi, ito ay isa sa pinakamalalim na katotohanan tungkol sa Kanyang pag-ibig at katapatan. Hindi tulad ng tao, mga kaibigan, na madaling magsawa, sumuko, o tumalikod. Ang Diyos ay nanatiling tapat kahit sa ating pagiging hindi tapat. Ayon sa pangalawang Timoteo, Kabanata 2, talatang 13, kung tayo'y hindi nananalig sa Kanya, siya'y nanatiling tapat sapagkat hindi niya maikakaila ang Kanyang sarili. Ayon sa Lamentation 3:22-23, ang pag-ibig ng Panginoon ay hindi nagmamaliw. Kawalang hanggan ang Kanyang habag. Ito'y laging sariwa. Bawat umaga, dakila ang Kanyang katapatan. Ayon sa Lucas 15, ang Diyos ay laging naghahanap, naghihintay, at nagsasaya kapag ang Kanyang anak ay bumabalik. Dahil hindi niya basta isinusuko ang kahit isa sa atin. Kahit paulit-ulit tayong nagkakamali, mga kaibigan, hindi tayo agad-agad isinusuong sa kaparusahan. Ang Diyos ay mapagtiis, puno ng awa, at may layunin sa bawat isa. Ang Kanyang pag-ibig ay hindi nakabatay sa ating performance, kundi sa Kanyang katangian bilang Ama. Manalangin tayo. Panginoon, maraming pagkakataon na akala ko wala akong silbi. Akala ko hindi sapat ang aking mga simpleng ginagawa. Pero salamat sa paalala mo ngayon na ang bawat mabuting gawa, maliit man, ay mahalaga sa iyong mga mata. Turuan mo kaming tumanggap ng iyong mga alagad at kami rin, Panginoon, gawin mo kaming alagad na maaaring tanggapin ng iba. Sa bawat baso ng tubig na aming iniaalay, sa bawat kabutihan na aming binibigay, tanggapin mo ito bilang alay ng pag-ibig. Sa umagang ito, Panginoon, patuloy kong itinataas ang iyong mga anak
Ingatan mo po sila. Lahat ng nakikinig ng iyong mga salita at isinasabuhay, pagpalain mo po sila, Panginoon. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen.